Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC, Grade 5, Quarter 1, Week 6, Day 1. Layunin, na isa sa buhay at nakapagsasanay ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng pananalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. Naiisa-isa ang mga kahalagahan ng sariling pananampalataya. Nahihinuha na ang kahalagahan ng sariling pananampalataya ay nagpapatatag ng kalooban na pinanggagalingan ng wastong asal at pag-alam ng mabuti at masama. Nakabubuo ng refleksyon o mga paraan ng pagbibigay halaga sa sariling pananampalataya. Naipaliliwanag na ang kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala ay mahalagang paraan upang maingatan at mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga mahalagang aral ng kinabibilangang relihiyon. At naisa sa kilos ang wastong paggamit at pag-iingat ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito ng sariling pananampalataya o paniniwala. Ngayon, piliin sa kahon ang kahulugan ng mga sumusunod na babala sa daan o panandang pantrapiko. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Ngayon naman, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Kulayan ang bilog na nasa unahan ng bawat bilang ng berde, kung ito ay nagpapahayag ng pagsasagawa ng sariling mga tungkulin sa batas trapiko, at pula naman kung hindi. Ngayon, isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Gamiting gabay ang kahulugan ng bawat salita. Ating talakayin ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya. Ngayon mga bata, punan ang graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan. Mga gawain na isinasagawa upang ipakita ang sariling pananampalataya. Ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong paniniwala sa Diyos o sa anumang relihiyon na pinaniniwalaan mo. Ito ay tungkol sa pag-unawa at pagtanggap sa mga paniniwala na nag-uugnay sa iyo sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa isang espiritual na dimensyon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aaral, pagdarasal, pakikisalamuha sa iba't ibang relihiyon, at pamumuhay ayon sa mga aral ng iyong pananampalataya. Ang layunin nito ay upang palakasin ang iyong ugnayan sa Diyos at ang paglago ng iyong espiritual na buhay. Sa pangkalahatan, ang misyon ng sarili sa pananampalataya ay naglalayon na patuloy na magbigay ng kahulugan, layunin at direksyon sa buhay ng isang individual sa pamamagitan ng kanilang ugnayan sa espiritualidad at paniniwala. Ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa paglago, pagbabago at paglilingkod sa kapwa. Ngayon mga bata, sa isang malinis na papel, sagutin ang katanungan. Gumamit ng 10 hanggang 15 pangungusap. Ano-ano ang iyong mga tungkulin sa paghubog ng iyong pananampalataya?
Narito ang pamantayan sa pagpupuntos. Ngayon naman ay punan ang patlang ng wastong salita upang mabuo ang talata at maunawaan ang nais nitong iparating. Piliin ang wastong kasagutan sa kahon. Ngayon naman ay punan ang pangakong pahina sa ibaba. Mga bata, sagutin ang mga tanong batay sa binasang talata. Una, ayon sa teksto, ano ang epekto ng paniniwala na tayo ay minamahal ng Diyos? Paano nakatutulong ang pagmamahal ng Diyos sa ating pakikitungo sa sarili? Sa anong paraan tayo nagiging bukas sa pagtanggap ng biyaya? Ano ang bunga ng positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili? At panghuli, bakit mahalagang ibahagi ang kabutihan at pag-ibig sa kapwa? Day 2. Layunin na isa sa buhay at nakapagsasanay ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng pananalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. Naiisa-isa ang mga kahalagahan ng sariling pananampalataya. Nahihinuha na ang kahalagahan ng sariling pananampalataya ay nagpapatatag ng kalooban na pinanggagalingan ng wastong asal at pag-alam ng mabuti at masama. Nakabubuo ng refleksyon o mga paraan ng pagbibigay halaga sa sariling pananampalataya. Naipaliliwanag na ang kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala ay mahalagang paraan upang maingatan at mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga mahalagang aral na kinabibilangang relihiyon. At naisa sa kilos ang wastong paggamit at pag-iingat ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito ng sariling pananampalataya o paniniwala. Ngayon mga bata, punan ang graphic organizer. Isulat ang mga salita o pariralang iyong maiuugnay sa salitang pananampalataya. Paano mo mailalarawan ang gawain? Ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagbibigay ng mga salita o pariralang may kinalaman sa salitang pananampalataya? At para sa iyo, alin sa mga kasagutan ang may pinakamalapit na kaugnayan sa salitang pananampalataya? Ang pananampalataya ay isang konsepto na binubuo ng iba't ibang mga sangkap at dimensyon na nagtuturo sa kahulugan at kahalagahan ng espiritualidad sa buhay ng tao ayon kina Hood at Gorsuch. Sa kanilang aklat na The Psychology of Religion, an Empirical Approach. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa araw ng pangangailangan. Ito rin ang nagtuturo sa atin ng mga mabuting gawi at pagiging mabuti sa kapwa. Ang pananampalataya ay napakahalaga sa ating buhay. Ito ay tulad ng isang gabay na nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas sa oras ng mga pagsubok at hamon. Kapag may pananampalataya tayo, mas madaling harapin ang mga problema at pagsubok. Naniniwala tayo na mayroong mas mataas na puwersa o Diyos na laging nasa ating tabi.
nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang malampasan ang anumang pagsubok. Ang pananampalataya rin ay nagtuturo sa atin ng mga mabuting gawi at pagiging mabuti sa iba. Matapos mong matutunan ang misyon ng sarili sa pananampalataya, ngayon naman ay mahalagang malaman mo ang mga magiging gabay mo pang higit na mahubog at mapatatag ang iyong pananampalataya at makatulong sa iyong mga pang-araw-araw na pagpapasya. Ang pagpapasya at paghubog ng pananampalataya ay mahalaga upang mapalalim ang ugnayang espiritualidad at makamit ang pansariling pag-unlad. Narito ang ilang mga gabay at pamamaraan sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Una ay ang pananalangin. Ang regular na pagdarasal at pagmumuni-muni ay maaaring makatulong upang makipag-ugnayan sa espiritual na dimensyon at mapalalim ang pag-unawa sa pananampalataya. Pangalawa ay ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan ng isang relihiyon ay nagbibigay ng kaalaman at gabay sa mga katuruan at prinsipyo ng pananampalataya. Ito rin ay nagtuturo ng mga halimbawa ng pananampalataya sa pamamagitan ng buhay ng mga banal na tao sa kasaysayan. Pangatlo ay ang pakikisalamuha sa komunidad ng pananampalataya. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya ay nagbibigay ng suporta, inspirasyon at pagkakataon upang mapalalim ang ugnayan sa Diyos at sa iba pang mga miyembro ng komunidad. Pang-apat ay ang paglilingkod sa kapwa. Ang paglilingkod sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, ay nagpapalawak ng puso at nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig at pag-aalaga na nagpapalakas sa pananampalataya. Pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. Ang paglahok sa mga ritual, seremonya at pagdiriwang ng pananampalataya ay nagpapalakas ng ugnayan sa espiritual na dimensyon at nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapalalim ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga gawain na ito, ang bawat individual ay maaaring matulungan at magabayan ang kanyang paglalakbay sa sariling pananampalataya. Sa pamamagitan nito, magiging bukas ang isipan at puso sa pagtanggap ng mga bagong kaalaman at karanasan na magdudulot ng mga pansariling pag-unlad at paglago. Ngayon mga bata, gumawa ng isang poster na magpapakita ng iyong mga nagiging gabay sa paghubog ng sariling pananampalataya. Gamiting gabay ang rubric sa ibaba. Halimbawa, pamilya. Ngayon naman ay sagutan ang organizer sa ibaba. Isulat sa mga dahon ng halaman ang mga gawaing nagpapalakas ng iyong pananampalataya. At sa ugat naman ng halaman, isulat ang mga nagiging gabay mo sa paghubog nito. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Day 3. Layunin na isa sa buhay at nakapagsasanay ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng pananalangin at pagpapasa ng mga banal na aklat. Naiisa-isa ang mga kahalagahan ng sariling pananampalataya. Nahihinuha na ang kahalagahan ng sariling pananampalataya ay nagpapatatag ng kalooban na pinanggagalingan ng wastong asal at pag-alam ng mabuti at masama.
Nakabubuo ng refleksyon o mga paraan ng pagbibigay halaga sa sariling pananampalataya. Naipaliliwanag na ang kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala ay mahalagang paraan upang maingatan at mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga mahalagang aral ng kinabibilangang relihiyon. At naisasakilos ang wastong paggamit at pag-iingat ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito ng sariling pananampalataya o paniniwala. Basahin ang bawat sitwasyon at isulat ang damdaming maaaring maramdaman batay sa pananampalataya at pagmamahal ng Diyos. Isulat ang pananampalataya kung ang kilos ay nagpapakita ng pananampalataya at hindi kung hindi. Ating talakayin ang mga positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili at sa Diyos. Ang pananaw na tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay pinapahalagahan at minamahal niya ay nagbibigay sa atin ng kahulugan at dignidad. Ito ay nagpapalakas sa ating pagmamahal sa sarili at sa ating ugnayan sa Diyos bilang ating lumikha. Ang pag-unawa at pagtanggap sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa ating mga puso. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili at sa Diyos, nagiging mas bukas tayo sa pagtanggap ng biyaya at pagmamahal. At nagiging mas handa tayong magbahagi ng pag-ibig at kabutihan sa ating kapwa. Mga bata, punan ang graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan. Isulat sa gitna ng dalawang puso ang pagkakatulad ng pagkakaroon ng pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa Diyos. Ngayon naman ay basahin at unawain ang maikling tula sa ibaba. Sagutin ang mga katanungan pagkatapos. Pag-ibig ni Ace A. Sarmiento. P. Pagmamahal, pag-irog o marami pang katawagan. A. Ang salitang pag-ibig, marami ring kahulugan. G. Gintong damdaming, sa sarili di iparamdam. I. Ibig kumawala sa puso kapag tinamaan. B. Biyaya ng may kapal, dulot ay higit kasiyahan. I. Itong pag-ibig kapag pumasok sa puso ninuman. G. Gamiting gabay nawa sa pagkakaintindihan. Mga bata, anong aral ang nais iparating ng tula para sa mga mambabasa? Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong batay sa binasang teksto. Maraming iba't ibang paraan ang maaaring gamitin upang ipahayag ang pananampalataya at ang pag-awit ay isa sa mga paraang ito. Pumili ng isang awitin mula sa kinabibilangang relihiyon o pananampalataya na tumutukoy sa pagmamahal sa Diyos. Isulat ang ilang piling linya na tumimo sa isipan mo at humanda sa pagbabahagi sa klase. Day 4.
Layunin, na isasabuhay at nakapagsasanay ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng pananalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. Naiisa-isa ang mga kahalagahan ng sariling pananampalataya. Nahihinuha na ang kahalagahan ng sariling pananampalataya ay nagpapatatag ng kalooban na pinanggagalingan ng wastong asal at pag-alam ng mabuti at masama. Nakabubuo ng refleksyon o mga paraan ng pagbibigay halaga sa sariling pananampalataya. Naipaliliwanag na ang kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala ay mahalagang paraan upang maingatan at mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga mahalagang aral ng kinabibilangang relihiyon. At naisasakilos ang wastong paggamit at pag-iingat ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito ng sariling pananampalataya o paniniwala. Mga bata, sagutin ang mga tanong batay sa sarili mong karanasan. Kailan mo naranasan ang pagmamahal ng Diyos ay nagbigay sa iyo ng lakas? Ano ang ginagawa mo upang maipakita ang pagmamahal mo sa iyong sarili? At paano ka nagbabahagi ng pag-ibig sa iyong pamilya o kaibigan? Ngayon, tukuyin kung ano ang sanhi at bunga ng pananampalataya sa bawat pangungusap. Ang pananampalataya ay may malaking bahagi sa paghubog ng mabuting asal at pagtukoy sa tama at mali. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang isang tao ay may tungkulin na sundin ang mga prinsipyo at katuruan ng kanilang paniniwala, na kadalasang naglalaman ng mga aral na nagtuturo ng kabutihan, katarungan at pagmamahal sa kapwa. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng mga gabay at pamantayan na nagtuturo sa atin kung paano dapat tayo kumilos at magpasya sa mga sitwasyong hinaharap natin. Ito ay nagtuturo sa atin na maging tapat, marangal at makatarungan sa ating mga gawain at desisyon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututunan natin ang paggalang sa iba, pagtulong sa mga nangangailangan at pagkilala sa ating mga responsibilidad bilang mga miyembro ng lipunan. Bukod dito, ang pananampalataya ay nagbibigay din sa atin ng pagkakataon na kumilos ng tama sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap. Sa paniniwala na mayroong higit pang makapangyarihan na nagpapanatili ng kaayusan sa mundo, nagkakaroon tayo ng lakas at pag-asa na harapin ang anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Sa kabuuan, ang pananampalataya ay isang pundasyon ng mabuting asal at pagkakaroon ng wastong pag-unawa sa pagitan ng tama at mali. Ito ay nagbibigay sa atin ng gabay, lakas at inspirasyon upang maging mabuti at makatarungan na mga individual sa ating lipunan. Ngayon, isulat sa bawat bilang kung paano mo maisasabuhay ang pananampalataya sa mga sitwasyong ito. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi.
Basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang T sapat lang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Ngayon naman ay tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita bilang paghahanda sa susunod na aralin. Maaaring gumamit ng diksyonaryo at iba pang mapagkukunan. Day 5. Layunin. Naisa sa buhay at nakapagsasanay ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng pananalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. Naiisa-isa ang mga kahalagahan ng sariling pananampalataya. Nahihinuha na ang kahalagahan ng sariling pananampalataya ay nagpapatatag ng kalooban na pinanggagalingan ng wastong asal at pag-alam ng mabuti at masama. Nakabubuo ng refleksyon o mga paraan ng pagbibigay halaga sa sariling pananampalataya. Naipaliliwanag na ang kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala ay mahalagang paraan upang maingatan at mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga mahalagang aral ng kinabibilangang relihiyon. At naisa sa kilos ang wastong paggamit at pag-iingat ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito ng sariling pananampalataya o paniniwala. Ngayon, kompletuhin ang pangungusap sa positibong paraan. Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos, pagmamahal sa sarili, at pagmamahal sa kapwa. Lagyan ng pamagat at maikling paliwanag sa ibaba ng iyong guhit. Sagutin ang tanong gamit ang sariling karanasan. Una, kailan mo naranasang pumili ng tama dahil sa pananampalataya? Pangalawa, may pagkakataon bang naging gabay mo ang pananampalataya sa pagtulong sa iba? At pangatlo, ano ang natutunan mo sa paggawa ng mabuti kahit may hamon? Ngayon naman, sagutin ang tanong sa iyong sariling pananaw. Bakit mahalaga ang pananampalataya sa pagiging mabuting mamamayan? Paano nakatutulong ang pananampalataya sa pagbuo ng mabuting lipunan? At sa panahon ngayon, paano mo maipapakita ang pananampalataya sa simpleng paraan? Isulat kung ang sumusunod na pahayag ay nagpapakita ng pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa Diyos, o pagmamahal sa kapwa.
Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may kaugnayan sa pananampalataya ayon sa pagkakagamit sa teksto. Mahusay mga bata! End of Week 6. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!